Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po sa ating pong mga viewers at listeners sa ating pong Facebook page and YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak sa Grace and Truth Community Church na makasama po kayo sa umagang ito. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. We praise you, Father. We glorify you. Purihin ka, aming Diyos na nakila. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong paloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa panibagong buhay na iyong ipinalihiram sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon at pribilehiyo na kami po ay sama-sama makapagbigay ng paglilingkod, pagsamba sa iyo sa umagang ito. Dalangin po namin na tunay nga po na ikaw lamang po ang maitaas, ikaw lamang po ang mapapurihan, ikaw lamang po ang madakila sa aming po kalagitnaan. Sa iyong salita na aming po mapapakinggan sa umaga ito sa pamamagitan ng aming kapatid na si Kuya Emil. Tunay nga po, O Diyos, na magbigay buhay ito sa puso ng bawat isa sa amin. Magampanan po namin ang aming po mga tungkulin bilang iyong mga anak sa mundong ito. Dalangin din po namin, Panginoon, sa aming po pag-aawitan, sa aming po pananalangin, sa aming po pagbabasa ng iyong salita. Tunay nga po naman, ibigay po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo. Wala po kami ibang hangarin sa umagang ito, kundi ang mapapurihan ka, madakila ka at masama ka. Sa iyo lamang po ang lahat ng ito. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Yan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong mga gawain ay nagpapatuloy. So, every Sunday po ang ating pong service ay 10 o'clock. While yung sa Facebook page po na pag-upload ng online service po natin, ginagawa po natin ito ng 5 o'clock in the afternoon. So, yung mga kapatid po natin na hindi po natin nakakasama dito sa ating iglesia, napapanood din po nila yung buong service natin ngayong umaga. Mamaya ka po, napapanood po nila yun. Para po sa ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong mag-atubiling puntahan ng ating po mga leaders para po matulungan kayo ng ating po mga leaders. Ganun din po, kung nais nyo po magbigay ng inyong pong offering, tithes and offering, maaari nyo po itong ibigay kay Ma'am Mirna after po ng service. Or po pwede rin po via online, may online banking po tayo. Pwede nyo po akong i-approach or hanapin niyo po sa Facebook yung pangalan ko po, Jennifer Di Masaka. Message niyo lang po ako para may bigay ko po sa inyo yung account ng ating pong iglesia. Kung nais niyo naman po maging bahagi ng iba't ibang gawain ng ating iglesia, sa ating po mga ministries ay nagpapatuloy, magsabi lang po kayo kay Associate Pastor Julius Behosa para po nabigyan po niya kayo ng instructions, ganun din po ng training kung paano po natin gagawin yung mga ministries na ito. So, higit sa lahat, yung mga ministries po natin ngayon, mas kailangan po natin siyang gawin ngayon na hindi po tayo nakikita-kita. Yung online po ngayon ay malaki yung naitulog sa bawat isa sa atin. At isang pagkakataon at pribilehiyo ito para sa bawat isa sa atin na makapaglingkod sa ating Panginoon. So, yun po. Yun lamang po ang ating po mga announcement. Good morning po sa inyong lahat. Sige po. Handa na po ba tayo umawit para sa ating Panginoon? Amen. Sige po. Tayo po ay magsitayong lahat.
have made me glad, and I say, oh Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shepherd, strong
pagbasa po ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Psalms 140. Psalms 140. Sa mga masama ako ay iligtas, iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas. Yaong hangad nila at binabalangkas, lagi nang mag-away, magbaka ang lahat. Mabagsik ang tila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong, taglay na kamandag. Sa mga masama ako ay iligtas, iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas, na ang nilalayon ako ay ibagsak. Yaong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo sa bitag hulihin, sa bitag na umang sa aking landasin. Sabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking Diyos, kaya ako'y dinggin sa aking paglubog. Panginoong Diyos na tagapagligtas nang ako'y bakahin, ikaw ang nag-ingat. Yaong masasama sa kanilang hangad ay iyong hadlangan, biguin mo agad. Ang mga kaaway huwag mong pagtagumpayin, pagdusahin sila sa banta sa akin. Nagpakan mo sila ng apoy na bagat, itapon sa hukay ng di makaalsa. At ang mga taong mangguumpasala, huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa. Ang marahas na may bayaang mapuksa. Batid ko, O Yahweh, iyong papanigan ang mga mahirap upang isang galang. At ipagtanggol ang karapatan. Ang mga matuwid magpupuring tunay, ikaw'y pupurihin sa iyong mananahan. Ito po ang salita ng Diyos. Pa lang tayo nag-a-adjust sa ano na to. Pero baka ito na yung ano di ba, normal. Ganito na. Kumbaga hanggang matapos na yung panahon, ito na yung buhay natin. Ganito na yung mangyayari, kaya kailangan masanay na rin. So sabi dito sa sa Genesis, and actually ito na yung pang-apat sa huli. Kasi 47, 48, 49, 50. So na lang, apat na lang. Hindi ko alam kung sa susunod na pagkatapos ng apat, magtuturo pa ako kasi parang gusto ko na rin na hindi na magturo. No? Tapusin ko lang yung Genesis, hindi na ako magtuturo. So yun yung parang yun yung nakikita ko. Kasi parang gusto kong mag-focus sa iba. Pero anyway, kung ano man yung kalooban ng Diyos, yun yung magaganap pa rin, syempre. No? So, eto na yung pang-apat sa huli. So, apat na lang yung natitira, balik kasama ko. Sa susunod na pagtuturo ko, tatlo na lang yung matitira. So, etong sa Genesis 47, medyo kung iisipin nyo, kung nabasa nyo to, alam ko naman, hindi kayo nagbabasa. Sino nagbabasa? Di ba? Hindi nyo binabasa, di ba? Hindi nyo naman titignan Babasahin naman ni Kuya Eric yan. Bayaran natin, okay lang yan. No? So, dito sa Genesis 47, kung makikita nyo dito, ito yung time na humarap na yung pamilya ni Joseph doon sa Pharaoh. No? Pero, sige, makikita naman natin mamaya yan. Doon sa Genesis 47, verse 25, ang sabi dito, ganito. Ito yung text natin actually. Genesis 47, verse 25. Ang sabi dito, ganito. Sabi dito, sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin, iniligtas ninyo kami, handa po kami maglingkod sa Pharaon. Sabi dito, sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin, iniligtas ninyo kami, ihanda po kami maglingkod sa Pharaon. So yun yung text natin sa umagang ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay sa Genesis 47, allegiance to God. Allegiance to God. So sino din tayo nakakaalam ng allegiance? Ano yung Tagalog ng allegiance? Katapatan o pagtatapat o actually sa iba commitment yung synonyms na word, no? Pero yun katapatan. So sa school, sino nakalita yung nakaabot ng panatang makabayan? Meron pa bang panatang makabayan yan? Wala na. Meron pa rin. Sino nakakaalam? Panatang makabayan. Yan, si Jenny, mag-recite dito. Wala ka na-revise na. Meron na-revise na nga, no? Kasi yung dati namin panatang makabayan, iba nga, sa school. Pero sa PNP, meron din kami, panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Yun
Yun yung ginagamit namin. Pagkatapos ng flag racing, pagkatapos ng yung lupang hinirang, lupang hinirang, binibigkas namin to yung panunumpa ng katapatan sa matawad ng Pilipinas. Madali lang naman, ibibigkas ito. Katapatan sa panunumpa ng matawad ng Pilipinas. Katapatan ng panunumpa sa matawad ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapang nanunumpa sa matawad ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So yun yung binibigkas namin. Pero tayo mga Kristiyano, meron din tayo, alam niyo ba yan? Na meron din tayong pledge to Word of God. No? I pledge allegiance to the Bible, God's Word, God's holy Word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path, and will hide its word in my heart, that I may not sin against God. Diba? Narinig nila. So, yung isa, yung pangalawa, yun naman, Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands, one brotherhood, uniting all mankind in service and in love. So, yan yung panunumpa. Dito sa GTCC, sa Grace and Truth, wala tayong panunumpa ng katapatan sa pagka naging membro ka. Hindi tayo ganun Parang, oo nga, bakit wala? Bakit wala? Pero ito, hindi nga natin alam yan. Yung, allegiance to Christian flag, to the Christian flag, at saka yung, to the God's word, no? Bakit wala? Ano daw? Sa DPBS meron, kasi ang problema, yung mga iba dito hindi na nalagpasan na ng DPBS. Ano yung panunumpa sa DPBS? Ito, Christian flag. Ayan, so buti lang. No? So ano pala natin? Kasi parang sa mga nakaraan ng mga pagtuturo, kahit ako nga, ngayon palang nadaanan tinignan ko lang kasi meron bang panunumpa yung panunumpa tayo sa mga Kristiyano sa yung pala meron nga, itong Christian flag. Pero anyway, hindi naman din natin dapat kapisaluhin lang yan, kundi dapat isagawa. Lalo na yung in service and in love, di ba? Dapat yun yung makita sa atin. Sabi nga ni Pastor David Jeremiah, sana kung may time kayo, pagka yung wala kayong ginagawa sa bahay nyo, tapos may YouTube naman kayo, manood kayo ng mga turo ni David Jeremiah. Marami kayong matutunan. Magaling si Pastor David Jeremiah. Sabi niya nga, yung daw compassion, ito raw yung act of doing, yung paggawa ng mabuti. Yung sympathy, ito raw yung feelings. Kunyari, nararamdaman mo na nakakawa sa tao, sympathy yun. Pero pag tinulungan mo siya, compassion. So dapat yung act yun yung kailangan natin Mga Kristiyano dapat yung gawa, hindi lang sa salita. Kaya nga dati nauuso yung Kristiyano sa puso, hindi sa puso. So yung ganun mga kalagayan. Dito sa dito sa pag-aaralan natin, doon sa nakalimutan ko manalangin. Pero hindi tayo manalangin muna bago tayo magpatuloy sa pagkaaral. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin. Tunay nga po na napakabuti mo po sa bawat isa. Tulungan mo po kami na patuloy na matuto mula sa iyong salita. Patuloy namin sundin ito at itago sa aming mga puso upang hindi kami magkasala sa iyo laban sa iyo kailanman. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy mo kami binabago. Patuloy mo kami tinuturuan. Sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayon, turuan mo po kami na patuloy na maging bahagi ito ng aming pamumuhay spiritual. Pagpasalamat po kami sa iyo sa lahat ng sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito sa pag-aaral natin na ito, makikita natin dito na mayroong tatlong pagkakataon na pinagpapakita ng allegiance. Yung pagiging tapat, yung pagiging committed, yung pagiging pagbubuhos ng kanyang sarili dun sa isang tao. Kita niyo po, at yung bagay na yun, i-relate natin yun sa pagiging sa buhay Kristiyano natin. Halimbawa, etong si Joseph allegiance sa Pharaoh. Diba? Yung allegiance ni Joseph dun sa Pharaoh, ibang klase to, diba? Yung makikita natin yan sa verse 1, sabi rito ganito. Verse 1 to 14. Sabi rito ganito, isinaman ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Pharaoh. Sinabi niya, dumating na
dumating na po ang aking ama at mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen at iniharap niya sa Paraon ang kanyang mga kapatid. Makikita natin dito, hindi basta pumunta si Paraon kasama yung mga kapatid niya sa harapan ng Paraon. Hindi, meron kasing protocol o merong rules, no? Nung nakaraan nga na nabanggit ko, si Esther, hindi siya agad pumunta dun sa hari dahil delikado. Kasi kapag pumunta ka sa hari tapos hindi ka nagustuhan, hindi tinuro sa iyong sentro, tigok ka, patay. Di ba? Mapatayin ka. Ganun din siguro sa kanila sa Paraon na pagka humarap ka, kailangan meron sumunod ka sa protocol. Parang sumunod ka sa rules, no? Parang sa Pilipinas, di ka naman agad makapunta kay Duterte, no? President Duterte. Kasi may mga protocol yan. May halimbawa, katulad ng ang tawag dito, schedule. I-schedule ka, syempre, di ba? O kaya, dapat meron ka talagang invitation na pupunta ka sa kanya. Kasi kung hindi ka imbitado o kaya wala kang may schedule, delikado ka dun sa mga security niya. No? So, ganun din yung ginawa ni Joseph. Hindi niya agad sinama yung mga kapatid niya na pumunta sa Paraon. Kundi, siguro ang ginawa niya, iniwan niya muna sa labas ng palasyo o ng kinalalim ng Paraon at kinausap niya muna yung Paraon. Makikita natin doon na ipinapakita ni Joseph yung pag-honor niya o yung pagkatawag niya sa Paraon. Bakit? Kasi yun yung dapat natin din maging piling sa Diyos. Hindi dapat, bagamat ang analogy dito, yung Christ allegiance to God, ganun din si Kristo sa Diyos. No? Hindi naman, si Kristo naman, kahit yung nandito siya sa lupa, sinabi nga doon ng Philippians 2, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na kapantay ng Diyos. Diba? Bakit? Nagpakababa siya. No? Ginagalang niya ang Diyos at meron siyang banal na pagkatakot sa Diyos. Dapat ganun din yung maging feelings natin sa sarili natin. No? Na yung bawat Kristiyano, meron tayong paggalang sa Diyos at pagkatakot sa Kanya. So yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, napaka-crucial yan kapag namumuhay tayo bilang parang tao lang o pangkaraniwang tao lang na hindi tayo natatakot sa Diyos. O kaya parang dahil masyado ka ng kampante, no? Yung minsan yun yung problema sa atin, no? Na pagka meron kang yung halimbawa, yung boss mo, kampante ka sa kanya, parang walang limit no? Hindi ka natatakot, hindi ka nangingiming magbiro, o kaya magsalita na hindi maganda, parang may mali na. Ako minsan na nakikita ko sa sarili ko, kapag kaharap ko yung mga matataas na official sa amin, parang ang akala ko lang kapantay mo lang siya. Hindi mo siya kapantay, no? Meron din yan ego, okay? Meron din yan pride, baka mamaya masagi mo, ikaw yung mapapahamak. Yun yung sinasabi dito ng Bible, na si Joseph, hindi siya basta porket ikaw yung nilagay na pangalawang pinakamakapangyarihan sa ito, o yung parang kasi ikaw, easy go lang ka na lang, o kaya hindi ka na nag-observe ng paggalang o ng pagkatakot. Hindi. Pinakita dito ni Joseph na dapat maging ganito tayo. Kahit si Kristo nga, ganun ang ginawa. No? Ang sabi niya nga sa Diyos, sa Ama, no? Ama, kung maaari po alisin mo yung sarong ito. Pero hindi yung kalooban ko masunod, kundi yung kalooban mo. Di ba? Ganun yung ni Kristo dun sa pakikitungo niya sa Ama. Bagamat magkapantay sila, naniniwala tayo na pareha silang Diyos, o equal yung kapangyarihan nila, equal sila ng kalagayan, pero yung office, yung pagiging ama at saka pagiging anak niya sa Kristo, hindi yun mawawala, hindi yun naalis. No? Ganun din minsan sa atin, sa natin sa Diyos, na yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos, parang kahit na lang yung gawin natin, hindi pwede ganun. Hindi yung kahit na natin gusto mong gawin, pwede. Hindi. Makikita natin dito John 8:49, sabi dito, John 8:49. John 8:49. Basahin natin yung John 8:49. Makikita natin dito si Yesu Cristo. Ganito yung ganito yung pananaw niya, o ganito yung sinabi niya. John 8:49.
8:14. Sabi rito, hindi ako inaalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinararangalan ko ang aking Ama, ngunit ako hindi lalabas tangan ninyo. Kita nyo, di ba? Si Yesu Cristo, ang ginagawa niya ay pinararangalan niya yung Ama. Binibigyan niya ito ng paggalang. Binibigyan niya ito ng karangalan. Hindi lang basta, hindi niya lang basta Ama. Hindi niya lang basta ito kinikilala na, okay, tatay naman kita eh. Okay lang na maging ano sa'yo, maging lax o relax. Hindi ganun. Kundi ang pagtingin niya sa Diyos Ama, may buong paggalang. Ganun din sa John 6:38, John 6:38, ang sabi ito ganito. John 6:38. John 6:38. Sabi nito, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Di ba makikita natin dito, hindi lang sa pagpapakita ng paggalang sa pagsasalita, na ginagalang mo ang Ama, hindi ganun. Kundi pati sa pinapagawa sa kanya ng Ama, sabi nito, sapagkat hindi ako bumaba mula sa langit, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Papapakita ng ano yun, ng pagkatakot at ng paggalang sa Diyos. Yung gawin niya yung kalooban ng Diyos Ama. Hindi lang yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng Diyos Ama. Hindi yung sa kalooban niya siya nakatingin, kundi sa kalooban ng Diyos Ama. Di ba? Ganun dapat tayo mga Kristiyano na tinitingnan natin, ano talaga yung kalooban ng Diyos. Di ba? Halimbawa, gusto mong gawin itong bagay na ito, kalooban ba ng Diyos yan? Gusto mong mag-desisyon sa isang bagay, kalooban ba ng Diyos yan? Dapat kino-consider natin yung pagkakilala natin sa Diyos o yung pagtingin natin sa Diyos bilang siya yung may kapamahalaan sa atin na sinasambuni natin sa buhay natin. No? Sabi mo nung nakaraan, si Ray Ann Fuentes, pati yung pagdadamit niya. No? Kung ano yung susuotin niya, damit, tinatanong niya sa Diyos na kung kalooban ng Diyos yung bagay na yun. No? Pero siyempre, sa atin naman minsan parang, okay lang naman damit eh. Damit lang naman, medyo maliit dyan eh. Pero somehow, dapat yung mga bagay na gano'n, kung pinapakita natin talaga na meron tayong malalim na paggalang sa Diyos, kung pagkakilala sa Kanya. Siguro yun lang sinasabi ni Rian Fuentes na malalim yung paggalang sa Diyos eh. Kahit pati yung damit, pagpili niya, pagpili ng damit, sinasambunin ko sa Kanya. So, bagamat maliit na na decision niya, di ba? Kung ano yung kakainin mo, ano yung dadalhin mo, ano yung bibilin mo sa 10 piso o anong gaano kalaki yung kalamansi na bibilin mo o kaya gaano karami yung bibilin mong gulay, di ba? Siguro hindi naman ganoon ka ang Diyos, ka detalye. Ang sinasabi lang dito, sa buhay natin, kung meron tayong pinagdidesisyonan, sambunihin natin ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, makilala siya sa buhay natin na siya yung importante, syempre, di ba? Siya yung Panginoon mo. Hindi yung ikaw yung namumuna. Hindi yung katulad di ba dito, makikita natin dito. Hindi yung kalooban ng Kristo yung gusto niya masunod, kundi yung kalooban ng Diyos naman. Ano yung kalooban ng Diyos? Di ba makikita naman natin sa kanyang salita na mahalin mo yung kapwa mo. Diba? Mahalin mo yung mga kapitbahay mo, mahalin mo yung kaaway mo, mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung mga tao ng paligid sa'yo. Paglingkuran mo sila, di ba? Yun yung kalooban ng Diyos eh. Kung hindi natin yan ginagawa dahil ayaw ko eh, o kaya tinatamad ako eh, di ba? Hindi yun. Dapat siya pa rin ang masunod sa buhay natin, di ba? Dapat ang Diyos ang masunod pa rin sa buhay natin. No? Maaaring sa mga bagay na to, minsan, nakukonsider natin ang Diyos. Pero dapat palagi sa buhay natin, makonsider natin yung pagkilala natin sa Diyos. Ano pa? Yung faithful and obedience. No? Makikita natin doon, si Joseph, ang sabi nito sa 47 verse 11, sabi rito ganito, sa utos ng Paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Ramses sa bansang Egypto. Di ba? Makikita natin dito, bagamat, alam niyo ba na si Joseph pa lang nagsabi, no? Nung 46, sinabi ni Joseph doon,
Doon kayo tumira, doon kayo manahan din sa Goshen. Kasi itong Goshen, ito yung lugar na maraming lugar ng pastulan. No? Na natatandaan niyo. Anyway, kung hindi niya natatandaan, yun yung gusto mangyari ni Joseph. Pero hindi niya siya na, sige, ako naman ang meron man dito eh. Meron naman akong kapangyarihan dito sa ito. Ako na bahala sa Paraon. Pag tinanong kayo kung bakit kayo dyan tumira, ako na yung mag-decide. Ako na bahala sa Paraon, ako na lang magsasabi. Hindi niya ginanon. Ang ginawa niya, kinausap niya yung Paraon para makuha niya yung lugar na yun. No, pinagpaalam niya pa, no? Meron siyang pagsunod, no, doon sa kagustuhan ng Paraon. Bakit? Kita niyo dito, ang sabi nga sa 11, sa utos ng Paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinaka mabuting lupain ng Ramses sa bansang Egypt. So, di ba? Iniutos lang ng Paraon niya, pero hindi inutos ng Paraon. Huwag mo sila dyan patirayan sa ibang lugar. Sa palagay, hindi kayo susunod si Joseph. Di ba? Susunod siya. Kasi alam niya rin na yung kapangyarihan kasi meron siyang allegiance doon. Yung doon sa Paraon. Alam niya rin yung kapangyarihan ng Paraon mas mataas pa rin sa kanya. So dapat maging ganun tayo, no? Katulad ni Kristo na alam ni Kristo na yung kapangyarihan o yung pamamahala ng Diyos Ama sa buhay niya dito sa lupa, siya yung dapat masunod. Kasi dun sa Philippians 2:8, makikita natin nung kita nyo. Sa Philippians 2:8, sabi ni Kristo ganito. Ang sabi ni Pablo patungkol kay Kristo ganito. Philippians 2:8. Sabi niya rito. Sa Philippians 2:8, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus, di ba? Makikita natin dito na hindi lang hanggang sa kamatayan, no? Yung kamatayan na, di ba sabi nga ni Kristo, actually kung tutuusin niya, pwede siya hindi pumayag, Lord, hindi ako pumayag na ganito yung kamatayan ko. Napakahirap naman ng gagawin na kamatayan sa akin, di ba? Yung ipapahakot ka sa krus, papaluin ka, di ba? Bububugin ka, lalagyan ka ng karong ng tinig, di ba? Hindi, pwede bang hindi ako pumayag dyan? Hindi, dahil ang ginawa ni Kristo, sumunod siya eh. Meron siyang pag-obey sa Panginoon, meron din siyang katapatan sa Ama na, sige, gagawin ko yung plano mo para sa buhay ko, di ba? Tatanggapin ko yan kahit na masakit yan o kaya mahirap yan. Si Joseph din, ganun din ang ginawa eh. Diba? Tinanggap niya yung ng Paraon na, ibigay mo sa kanila yung lupain na yan, diba? Dapat maging ganun tayo sa Diyos na katulad ni Christ na maging masunurin tayo na mayroong pagtitiwala sa Diyos. Di ba? Parang isang kasi ang hirap sumunod sa Diyos ng hindi mo alam yung kahihinan na nito. Di ba? Ang hirap yan eh, yung may narinig kang boses, baka meron kang narinig na pangusap sa Diyos na gawin mo itong bagay na to. Hindi mo naman alam yung kunyari, meron kang kagalit, tapos sabi ng Diyos sa'yo, nangusap siya sa'yo, kung tayo yung kagalit mo, mag-sorry ka sa kanya. Di ba? Kung yung pupuntahan mo na nakagalit mo, sampalin ka. O kaya, sigawan ka, o kaya murahin ka. Di ba? Parang ang hirap, no? Pero yun yung pinapagawa ng Diyos eh. Ang maganda nun, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, kahit na ano yung mangyari doon, no? Yun na yun. Alam mo na yung pagtitiwala sa Diyos. Yun yung tagawa ng Diyos eh. Dapat tayong tiwala doon. Dapat natin gawin yung bagay niya. Si Joseph, bagamat gusto niya yung lupain na yun, no? Pero kung hindi rin binigay sa kanya, alam niya naman na ang Panginoon pa rin ang may kapamahalan sa lahat ng bagay. Diba na? Naniniwala siya, nananampalataya si Joseph sa Panginoon na siya yung bahala sa kanyang pamilya. Ang maganda nito, dahil nagustuhan niya yung lugar na yun, meron siyang pagsunod sa Diyos, di ba? Yun yung maganda sa ating mga Kristiyano. Meron tayong, alam natin na dapat tayong sumunod sa Diyos. Alam natin na dapat tayong magtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi kapag nagtiwala tayo sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa atin. Naniniwala ba kayo? Di ba? Yung susunod, yung Paraon allegiance to Christ. Mabigat din tong kalagayan ng Egypto. Kasi meron silang mga sistema na sinusunod. Halimbawa, si Joseph, siya yung pangalawang pinuno sa Paraon, di ba? Pero bukod doon kay sa Paraon,
si Paro, meron siyang parang mga, may mga alagad siya. Katulad nito, yung priest, di ba? Hindi ito dapat pakialaman ni Joseph. Na makikita natin dyan sa verse 15 to 22, na yung lupain ng mga priest, hindi niya nabili. Hindi niya nabili. Bakit? Kasi meron tong direct access to Paro. Meron siyang allegiance. Yung Paro, merong allegiance sa mga priest. Ibig sabihin, meron siyang pangako, meron siyang commitment. No? Meron siyang commitment. Ganun din yung Diyos sa atin. No? Yung God allegiance to His servant. Ang maganda nito, para magkatulad rin yan, no, na kapag servant ka ng Diyos, no, sinabi ko dito na servant kasi ito yung mga sumusunod talaga, ito yung mga naglilingkod sa Diyos, ito yung mga nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng buong buo sa Diyos. No? Kasi may mga Kristiyano na, bakit nagtatanong sila, bakit ang Panginoon parang hindi sumasagot sa mga panalangin ko, o parang hindi ako kinikilala ng Panginoon, o bakit yung mga gusto ko na inirequest sa Panginoon, hindi dumarating. Kasi nga, naniniwala ka lang sa Panginoon, pero pagka inutusan ka na, pagka yung may papagawa na sa iyo, Diyos, ayaw mo nang gawin. Ayaw mo nang sumunod. Ayaw mo nang mapailalim sa pagkapanginoon niya. No, hindi, Panginoon. Umahanap ko sumasalaga, hindi, Panginoon. Ako'y naagabyado, bakit ako magsusuri? O bakit ako manghihingi ng pasensya? O kaya, bakit ako magpapakumbaba sa mga tao ito? Sila naman yung may problema. Hindi, di ba? Pagdating dun sa mga ganun na pag-uutos, no, parang sumasalag na tayo. Kasi ayaw natin maging alipin ng Panginoon. Di ba? Kasi yung alipin, kahit na ilutos mo yan, pag sinabi mo sa alipin, wakit ka sa third floor, o kaya sa rooftop. Pagdating sa rooftop, ang gawin mo, tumalon ka. Gagawin ng alipin yan. Bakit? Kasi yung buhay niya, hindi sa kanya. Di ba? Yung ganun din sa buhay natin. Minsan po, aakala natin, dahil meron tayong mga ari-arian, meron tayong mga naakuan na mga kayamanan, aakala natin, no? People daw ng Diyos. No? Dikit kami ng Diyos. O close kami ng Diyos. Hindi. Hindi yun. Hindi ganun. Yan mga yan, yung pinagkatiwala lang yan sa'yo ng Diyos. Hindi yan sa'yo. Di ba? Hindi yan sa'yo. Dahil kung di ka binigyan ng lakas ng Diyos, di mo yan makakamit. Wala yan, hindi mo yan makakamit. Minsan nakakala kasi natin dahil Kristiyano na tayo, mananampalataya na tayo, pero naging servant naman ng Diyos. Diba? Tapos minsan gusto natin na maging pagdating sa huli, well done, good and faithful servant, pero hindi ka naman naglingkod. Sabi nga ni Kristo, if you want to be learn to be the servant of all. Hindi lang ng Diyos, di ba? Hindi lang gano'n. Hindi lang servant ng Diyos. Hindi yan sinabi. Ang sinabi is servant of all. Pati yung mga taong nakapaligid sa'yo, servant ka. Di ba, alipin ka, hindi yung alipin lang sa'yo, ang Diyos. Hindi ganun. Hindi yan sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, if you want to be great, learn to be the servant of all. Sino all? Lahat ng tao. Di ba? Pati ang Diyos dapat maging gano'n. Pero syempre, hindi kasama din si Satanas na servant ka rin. Satanas hindi yun. Kundi ang sinasabi nito, matuto tayong maglingkod sa mga tao. Magkaroon tayo ng puso na mapaglingkod. Katulad nga ni Kristo na hindi niya basahin natin yan. Sabi dito, sa Philippians 2:5. Sabi dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya pumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niya binitiwan ang karapatan niya nito at namuhay na isang alipin. Di ba yun yun? Sabi doon, ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan. Sa puso. Ito yung sinasabi ng Bible. Na dapat maging katulad tayo ng Kristo na maging lingkod ka ng bawat isa. Matuto ka maging lingkod. Ano ibig sabihin? Pag sinagi ka ng sasakyan, habulin mo pa ba? Minsan ganun tayo. Pag sinagi ka, habulin mo pa yun, makikipagsiksikan ka pa doon. Makikipaghigitan ka pa doon. Bakit? Kasi ang akala natin, tayo hindi tayo lingkod. Di ba? Bagamat
magkahapon, meron nangyari ganyan sa amin. Ang tagal naman nung nakapila yung dalawang sasakyan, hindi ko malaman bakit sila nakapila doon. Tapos ang tagal na namin, ang ginawa ko, sumingit akong ganun. Pumasok ako sa drive-thru, yung drive-thru din sila. So ang ginawa nung nasa likod ko, busina ng busina kasi galit siya eh. Di ba? Naunahan siya eh. Di ko naman alam, nakapilan sila doon kung ano yung hinihintay nila eh. Samantalang ang luwag naman, kasya naman ako, kasya naman yung kotse niya doon. Kaya na nga, sumingit ako. Kaya nagagalit siya siguro. Pero yun yung minsan na nagiging ganun tayo, na nagagalit tayo dahil nakunahan tayo, dahil nakunusan tayo, di ba? Dahil yung ibang tao, meron ito, tayo wala. Pero sabi ni Pastor Tanji, sabi niya ganun, kung daw nakikita mo yung ibang tao, wala ka, arrogance daw yun. Bakit arrogance? Kasi iniisip mo na deserving ka rin doon sa bagay na yun. Hindi mo alam yung ginawa yung nakamit nila, yung natamo nila, hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan ng mga tao na to. Di ba nagagandaan ka sa mga post sa Facebook ng mga tao nito, di ba ang ganda ng pinuntahan nila, ang ganda ng buhay nila, ang sarap ng mga pinakain nila. Pero alam mo ba kung ano yung sinakripisyo ng mga tao nila? Di naman nila pinakita doon eh. Di ba? Malay mo, isang linggo sila hindi kumain para lang magawa kayo. Bakit? Di ba? Hindi natin alam. Pero ang iniisip natin, bakit sila meron ako wala? Ang arrogance daw yun. Kasi you think you are deserved to have that things pero hindi naman. Di ba? Lahat tayo, hindi naman tayo deserving sa mga bagay na yan. Pagpapala lang ng Diyos sa atin yung mga bagay na natatanong natin. Maswerte ka kung binigyan ka ng Diyos dahil yun yung pagpapala sa'yo. Di ba? Pero hindi tayo dapat magdiman sa Diyos, Lord, bakit ako? Ang tanong, naglilingkod ka ba sa akin? Yun yung tanong. Dapat minsan tanongin natin, Lord, naglilingkod ba ako sa'yo? Kasi nakikita ko yung ibang tao, may nakita ko wala eh. Sila ba naglilingkod sa'yo? Di ba? Pero anyway, ang sinasabi ko lang dito, dapat magkaroon tayo ng puso na mapagpakumbaba. Kasi yun yung gusto ng Diyos eh. Ito mga priest na ito, yung mga pari na ito, kaya hindi siya magalaw ni Joseph, di ba? Hindi niya mabili yung mga lupain dahil dahil naglilingkod dito sa Pharaoh. Meron silang access dun sa Pharaoh. Baka pagka may ipapadalangin, merong ipapagawa, o kaya merong isasambuni, sila yung mga nilalapitan ng Pharaoh. Kaya yung mga lupain nila, intact yan. Hindi yan dapat galawin. Bakit? Kasi yung Pharaoh, meron siyang connection dyan sa mga tao niya. Yun yung maganda kapag servant ka ng Diyos eh, di ba? Pagka yung talagang naglilingkod ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya, namumuhay ka sa Kanyang kalooban, yung mga para sa iyo intact yan, yung blessing na darating sa iyo, walang makakapigil yan. Walang makakapigil. Kasi ang Diyos ang dapat ang Diyos ang magbibigay niyan, hindi siya magbibigay lang yun naman. Yun yung maganda. Kaya ang problema nga lang minsan, tatanungin natin yung sarili natin, Sir, bakit ng Diyos? O naglilingkod na ako sa Diyos, pero hindi niya ako servant, o hindi niya ako alipin. Kasi iba yung naglilingkod ka sa Panginoon, hindi yun ang meaning ng servant. Hindi yung naglilingkod ka sa Panginoon, servant ka. O kaya alipin ka na ng Diyos. Hindi. Kasi yung katulong namin, di ba, katulong namin si Ate Beth, ang gagawin niya lang sa amin, maglalaba. Pero hindi siya alipin. Ibig sabihin, kung may papagawa ko sa kanyang iba, bukod sa paglalaba, iba na yun, hindi na yung kasali sa ano niya, sa tasking niya. Kasi doon ko lang siya pinabayaran, yung paglalaba lang. Diba? Ganun din yun sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi yung porkit, Panginoon, nagtuturo naman ako eh. Okay na ako dyan. O kaya nagigitara naman ako, o kaya meron akong ibang ministry na ginagawa na. Lingkod mo na, hindi yung lingkod ng Panginoon. Ang lingkod ng Panginoon, yung yung nagbibigay ng kanyang buhay para sa Diyos. Diyan ba yun? Mamaya ba yun? So anyway, yun yung lingkod ng Panginoon. Pero ang maganda na, kapag lingkod ka ng Panginoon, sinusupply niya yung pangangailangan. Yun. Dahil lingkod ka niya, kung ano yung kailangan mo, siya yung bahala. Di ka dapat matakot. Lord, paano pag nalingkod ako sa'yo, ano yung kakainin ko? Ano yung dadamitin ko? Paano ako makakapunta doon? Ano sa sasakyan? May pumasahe ba ako? Hindi, dapat magtiwala ka sa Diyos.
Pero yung kinukwento ni Bong sa akin dun sa, ni Pastor Bong sa akin dun sa paglilingkod niya dun sa, nakalimutan, Quezon na tayo. No? Dahil wala siyang masaya, maglalakad siya. Papunta doon. Pero hindi naman laging ganun na maglalakad. Pero ang sinasabi lang dito, na ang Diyos ang bahala sa pangailangan mo. Kung maglalakad man siya, bibigyan naman siya ng kalakasan eh. Doon sa, makikita natin dito sa Matthew 6:26, sabi doon, hindi raw tayo dapat mag-alala. Sabi doon, sa Matthew 6:26. Kung lingkod ka ng Panginoon, hindi ka dapat mag-alala. Matthew 6:26. Sabi dito, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik, hindi nag-aani o ay nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayo mahalaga kaysa mga ibon? Yung mga ibon nga, pinapakain ng Diyos eh. Ikaw paano ibon niya? Diba, mas higit ka pa mas mahalaga sa ibon. Doon sa Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan niya hindi mauubos sa pagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, lahat ng kailangan mo. Kaya maganda yung buong pamilya, sa buong pamilya niyo, maglingkod kayo sa Panginoon. Na yung i-alin yung sarili. Mamaya, ibabanggitin ko yan. Ibabalikan natin yun. Ano pa? Kapag kalingkod ka ng Panginoon, meron kang kalayaan. Meron kang kalayaan. Kalayaan saan? Una-una, meron kang kalayaan sa kasalanan. Ang problema lang natin minsan, ginagamit natin yung kalayaan natin na ito para gumawa ng kasalanan. Ginagamit natin yung kalayaan na ito para gumawa ng kasalanan. Kasi malaya ka eh. Lalo-lalo na sa church, di ba? Sa GTCC, hindi tayo masyadong mahigpit. No? Hindi tayo ganun kahigpit. Kasi nalaman natin na dahil sa grace. No? Kaya mga grace and truth. Dahil sa grace, meron tayong kalayaan. Pero yung grace, hindi natin pwedeng gawin license to sin. Hindi natin pwedeng gawin. Gamitin. Hindi porket merong biyaya, pwede ka na magkasala. Hindi gawin. Kasi ang Diyos na humuhi siya sa kasalanan. Ang bawat isa sa atin, dapat malaya sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka alipin ng kasalanan. O hindi ka dapat nagpapadala sa kasalanan. O nagpapabuyog sa kasalanan. Diba? Si Joseph, makikita natin noong panahon na tinutok siya ni Mrs. Potiphar. Mrs. Potiphar. Diba? Ano ginawa niya? Hindi siya nanalangin, tumakbo siya. Diba? Dapat ganun, tatakbo ka sa kasalanan, naalis ka doon. Kung nandun na, nakikita mo, nandun ka sa point na, magkakasala ako dito. Retreat, alis ka dyan. Huwag ka dyan. Kasi kapag ka patuloy ka nandiyan, no? Alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Mabubulig ka sa kasalanan. At alam naman natin kung ano yung kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi kamatayan physical. Hindi kamatayan spiritual. Diba? Yun yung kabayaran ng kasalanan. So dapat natin maintindihan yun. Nung nakaraan, nakakatuwa kung naintindihan nyo yung turo ni Pastor, dapat magkaroon tayo ng puso na gano'n eh, na dapat naiintindihan natin yung kaligtasan natin. Naiintindihan nyo yung pagpunta sa langit. Diba? Naiintindihan dapat natin yan na hindi tayo panghabang panahon dito sa lupa. Na ang tunay nating bayan ay langit. Sabi nga ni David Jeremiah, kapag daw yung tao, yung mga Kristiyano, kapag hindi natuturuan ang patungkol sa langit, nawawalan sila ng pag-asa. Diba? Kasi yun yung blessed hope natin. Sabi nga ni Pablo kung ang pag-asa natin ay dito sa lupa lamang, tayo na yung pinakakawawa. Tayo na yung pinakakawawa sa mga tao, sa lahat ng tao. Bakit? Nag-iisip ka na maging banal. Nagsisimba ka linggo-linggo. Diba? Nagbabasa ka ng Biblia. Tapos walang langit. Okay, wala kang pupuntahan na buhay na walang hanggan. Kawawa ka nun. Diba? Bakit? Saan mo gagamitin yung mga ginawa mo? Saan mo para saan yun? Hindi yun para dito lang sa lupa. Hindi yun para sa mundo lang na to. Naniniwala ako para sa bagong mundo. Heaven
new heaven and new earth para doon. No? Kasi naniniwala ako sa sinasabi ni Pastor Jeremiah na yung tao, pag namatay ka, pupunta yung spirito mo sa Diyos at saka yung kaluluwa mo sa Diyos. Pero yung katawan mong panlupa, dito muna yan. No? Ngayon, pag dumating si Kristo, kasi kukunin niya na yung mga naiwan ng Kristiyano, sasama niya yung mga Kristiyano na namatay, yung mga katawan nila. Yun yung glorified body. At dadalhin niya dun sa langit. At pagkatapos, pag dadalhin niya sa langit, bababa yung New Jerusalem dito sa lupa. Yun yung magiging new heaven and new earth. Kaya tayo, magkakaroon tayo ng katawang manlupa o yung glorified body katulad ng kay Kristo. Diba? Naniniwala ako sa sinabi ni David Jeremiah na gano'n. Diba kung naiintindihan natin? No? Kaya yung kaligtasan natin, hindi lang yung naligtas ka, okay na, hindi ganun. Dapat kang mamuhay araw-araw ng ayon sa kalooban ng Diyos. Na sumusunod doon sa gusto ng Diyos. Dapat tinatanong natin araw-araw ang Diyos, Lord, ngayong araw na to, mamumuhay ulit ako. Ano yung buhay na ayaw mo para sa akin? Yung isinasapamuhay ko, dapat tinatanong natin yun na ano ba yung ayaw mo na isinasapamuhay ko sa araw-araw? Diba kasi minsan may kasalanan tayo na hindi natin alam. Baka ang akala nyo na okay lang yan, gawin yan. Yung pala, kasalanan pala yun, di ba? Dapat isapunin natin sa Diyos. Dapat ipasaliksik natin sa Diyos yung puso natin. Ano ba yung mga kasalanan sa puso ko na hindi ko pa nakikita? Kasi yun yung pamumuhay na merong kaliyahan sa kasalanan. Ang sabi nga ni Kristo doon sa John 8:32, if you will know the truth, and the truth will set you free. Kung malalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Mula saan? Mula sa kasalanan. Diba? Siyempre, doon yun. Tapos, kung pinalaya kayo ng anak, tunay na kayo malaya. Doon sa 8:36. John 8:36. So, dapat intindihin natin na kung tayo, pinalaya na ni Kristo, bakit hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng kasalanan? Diba? Dapat hindi na. Dapat hubarin mo na yan. Yun yung sinasabi sa Colossians, dapat hubarin natin yung luma nating pagkatao. Dapat tanggalin natin yung luma nating pagkatao. Dapat hindi ka na yung, kung halimbawa si Bob, hindi na siya si Bob dati. Ibang Bob na siya. Kasi yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17 ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nila lang. Wala na yung dating pagkatao niya. Siya yung bago. Kasi yung dati nating pagkatao ayaw nang maging alipin. Alipin ng Diyos, of course. Ayaw nang maging alipin ng Diyos. Bakit? Kasi yung pagiging gusto niya at saka yung pagpanuntunan ng Diyos, magkataliwas. Magkataliwas yun. Ang gusto ng dati mong katawan, ng dati mong sarili, ng kasalanan. Pero kalooban ng Diyos, hindi yun. Ang gusto niya maging banal lang. So yung panguli, doon sa natin, sa point natin, yung people allegiance to Joseph, o kaya Christian allegiance to God. Diba? Actually, people allegiance to Pharaoh. Diba? Kasi, actually, yung Pharaoh, yung kinakatawan ni Joseph. No? O, pwede rin natin sabihin na Christian allegiance to Christ. Diba? Kasi si Christ yung nagligtas eh. Dito kasi sa point na to, doon sa verse na yan, 16:26, sinabi ng mga tao dyan na, salamat at iniligtas mo kami at kami ay willing na maging alipin ng tao. Diba? Sino ba yung nagligtas sa atin? Di ba si Kristo eh? Niligtas tayo ni Kristo, siya yung namatay dito sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan natin. At siya yung dapat na makatanggap ng allegiance natin o ng commitment natin. Siyempre, sino ba si Kristo? Si Diyos siya, di ba? So dapat tayo magkaroon ng allegiance to God. Yung pagiging allegiance natin sa Diyos, nangangailangan ito ng surrender for possession. Di ba yung lahat na nasa sa'yo, isurrender mo yan sa Diyos. Wala kang dapat itago o kaya dapat ikunin. Natatandaan niyo ba nung inutusan si Saul? No? Sunugin mo lahat yung mga makakangka mo dyan o makukuha dun sa sinakop nilang lupain. Ang ginawa ni Saul, dahil nakita niya magaganda, matataba yung baka, yung mga kabahay siguro magaganda, tinago niya yun. Iniwalin niya yun. Kaya pagdating ni Saul, ni Samuel, kinausap siya.
No? Pero nangako si Saul na susulungin niya lahat yun. Pero dahil nakita niya maganda, ay siguro masarap itong kainin. Dahil ang taba ng mga bata, di ba ang maganda. Kaya yung mga gatas nito, ang sarap siguro, naisip niya, huwag natin patayin yan. Itabi muna natin yan. Dapat hindi ganun. Kasi ang sabi nga ni Samuel, ang hindi pagsunod sa Diyos ay katulad ng pangkukulang. Mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Sabi niya doon, obedience is better than sacrifice. Ang mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa mga handog. Hindi kailangan ng Diyos yung handog. Kasi Diyos na siya eh. Diba? Wala na siyang kakulangan. Hindi siya kulang ng mga bagay na kaya natin ibigay. Diyos na siya, hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya, yung sa Kanya, yung dedication sa Kanya, yung pagbibigay mo nun sa Kanya ng lahat ng nasa iyo. No, yung pag-aalay mo ng buong buhay mo para sa Diyos. No? Kasi minsan nakakala natin na may kapamalan sa atin. Siya yung bahala sa atin. Dapat magkaroon tayo ng meron tayong puso na katulad ng sa bata na nakasurrender sa Diyos. O nakasurrender sa mga magulang. Ibig sabihin, yung mga batang to, wala silang kakayanan na lumaban o kaya tumanggi. Kasi yung isipan nila o yung kalagayan nila bilang isang bata. Dapat magkaroon tayo ng puso na gano'n na sa buhay natin, isurrender natin lahat sa Panginoon. Wala tayong tinatago o wala tayong inaari na para sa atin. Kaya lang minsan ang hirap, di ba? Lalo na kung addicted ka sa games. Di ba? Kunyari, addicted ka sa ML, Mobile Legend, no? Siyempre, ang hirap niya, pagka-addict ka dyan, makita mo pa ng cellphone mo, gusto mo nang gawin, Mobile Legend. No? O kaya, addicted ka sa Facebook, o kaya sa TikTok, pag hindi mo pa lang yung TikTok, sumasayaw ka na. Music pa. Kasi addicted ka na eh, di ba? O kaya sa Netflix, na addicted ka. Ewan ko, napansin nyo yung Netflix, no? Nagtatama, bakit? Sana wag ako itimanda ng Netflix. Yung Netflix, no, ang mga ano nila doon, mga parang team nila, kundi suicide, murder, ano ba isang pagnanakaw, di ba? Yun yung mga ano sa kanila, no? O kaya immorality, yung ganun yung mga tema ng mga movie nila. Di ba? Yung Money Heist, yung sumikat yan, yung Money Heist, ano ba yung mga sumikat? Queen's Gambit. Gano'n, Queen's Gambit, no? Yung mga gato, yung mga ano yan, di ba? Makikita niya, parang, sa kanila yun, okay lang, o kaya kabaklaan, o kaya tomboy yan, di ba? Ano yung mga kabaklaan? Anyway, no? Ganun yung nila, ganun yung mga nila sa Netflix. Tapos addicted ka doon. Patay na, di ba? Ako, parang minsan pagka uwi ko sa bahay, Netflix agad ako, di ba? Dapat hindi rin eh. Hindi mo rin dapat pinababayaan sa sarili mo na mahulog ka doon. Kasi once na, una yan masarap eh, di ba? Yung parang ngayon, gagawin mo. Kinabukasan, hindi. Susunod. Hanggang sa masanay ka na araw-araw na ginagawa mo yun. Yun. Nagiging addicted ka ngayon. Diba? Tapos hingin sa'yo ng Diyos, ano na yan? Addicted ka, ayaw mo ibigay. Ayaw mo isuko sa Panginoon. Kasi nga addicted ka na eh. Diba? Ganun din sa ugali. Diba pagka yung ugali mo, mahintang ulo mo, o kaya, palamusga ka, o kaya madaldal ka, ang hirap ibigay sa Panginoon na pag hinihingi na. Kasi doon, nahulog ka na doon, addicted ka na doon eh. Pero kung meron kang puso ng pagiging servant, Lord, alipin mo ako, binili mo ako ng mahal eh, di ba? Sabi dyan sa 1 Corinthians 6:19 to 20, tingnan mo. 1 Corinthians 19, basahin natin, 1 Corinthians 6:19 to 20. 1 Corinthians 6:19 to 20. Sabi rito, 1 Corinthians 6:19. Sabi rito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Diba? Yun yung sabi ng
ng Bible, sabi ni Pablo. Ang inyong katawan ay hindi talaga ninyo, kundi sa Diyos. Hindi yung katawan nyo, kundi sa Diyos. Sabi, binili niya kayo ng malaking halaga. Binili pala tayo ng Diyos ng malaking halaga. Sabi doon, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi upang gamitin sa kasalanan o sa anumang pagsuway sa Diyos. Hindi yun. Kundi upang maparangalan ng Diyos. Binili kayo ng Diyos. Binili niya kayo ng mahal. Binayaran niya kayo ng mahal. Sino nagbayad? Si Kristo. Kanino niya tayo binili? Di ba sa kasalanan? O sa Diablo? Dahil yun yung dati nating tatay. O yun yung dati nating ama. Diba? Binili niya tayo. Hindi yung biro. Diba? Kaya seryoso ang Diyos sa atin sa pakikitungo sa atin ng Diyos. Kaya nga makikita niyo dyan, allegiance to serve God. Di mo makikita natin kanina. Na hindi biro. Hindi biro yan sa Diyos. Kumbaga, seryoso siya sa atin na meron siyang commitment. No? Hindi lang tayo yung may commitment sa Diyos, kundi pati siya meron siyang commitment sa atin. Na naiingatan ka niya, tutulungan ka niya, pagkakalot niya yung kailangan mo, bibigyan ka niya ng kalakasan, no? Hindi ka niya iiwan, yung pababayaan mo. Diba? Meron siyang commitment. Pero tayo, seryoso ba tayo sa Diyos na tayo maging servant niya? Maging alipin niya? Kasi yun yung sinasabi ng Bible binili ka ng mahal ng Diyos. Pero ang ginagawa mo sa katawan mo, ginagamit mo ba para maparangalan ng Diyos, para maliwalati siya sa sarili mo? Dapat mo gawin yun kasi yun yung sinasabi ng Bible. No? Bagamat minsan, ang hirap, pero nandiyan naman na ng Espiritu para tulungan ka na gawin yung imposibleng bagay sa harapan ng Diyos. Diba? Yun yung maganda. Kasi yung commitment din ng Diyos ibinigay niya yung banal na Espiritu sa atin para bigyan tayo ng Espiritu ng kapangyarihan. Hindi Espiritu ng kaduwagan. Meron tayong kapangyarihan na kayang gawin yung bagay na yun, yung pagsuko ng sarili natin sa harapan ng Diyos. Diba kung ano mang kasalanan yung parang namumuo o nagiging alipin ka ng kasalanan na yun, kaya mo yan ibigay sa Diyos dahil meron kapangyarihan ng Espiritu na gawin sa buhay mo. Kasi sabi dito, tayo yung templo ng banal na Espiritu. Diba? Yun yung gusto ng Diyos na ipaunawa sa atin na hindi lang porkit alipin tayo, ang Diyos na lahat ang masusunod. Hindi ganun. No? Yung Diyos, meron din siyang pagkilos o meron din siyang commitment sa'yo. Meron din siyang allegiance sa'yo. Hindi lang tayo may allegiance sa Diyos na bibigay ko yung commitment ko sa'yo, pero ang Diyos walang commitment sa atin. Hindi ganun. Meron siyang commitment sa bawat isa sa atin. Na gusto niya ipaunawa sa atin na ako yung bahala sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Dahil ako yung Diyos na makapangyarihan na walang makakasubuhay sa akin o walang makakahadlan sa akin sa pag-ibig sa iyo. Diba? Dahil yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto niya gawin sa atin. So ngayon, last day, what is your commitment to God? Ano yung allegiance natin sa Diyos? No? Hindi ko na kayo isa-isa yung tanong, pero meron tayong Bible bawat isa. Isulat natin doon. No? Write it to your Bible. My commitment to God. No? Ano yung commitment mo sa Diyos? Sulat mo doon yung mga commitment mo sa Diyos. Dapat meron tayong commitment sa Kanya. Kasi kung wala tayong commitment sa Kanya, di wala tayong tawag dito na accountability. Diba? Kung ano lang gawin mo, di okay lang. Hindi, dapat meron din, Lord, nagagawa ko ba ito? Itong pinumit ko sa iyo ito na commitment ko na lagi akong babasa ng Bible, mananalangin, iibigin ko yung kapwa ko, na maglilingkod ako sa mga kapatiran. Dapat meron tayong commitment. Pag nakikita natin yan, pag nagbabasa tayo ng Bible, nakikita mo na, ito nagagawa ko ito sa tulong ng Diyos. Dapat tayo magkaroon ng commitment sa Diyos. Kasi kung wala tayong commitment sa Diyos, di ba? Ano yung kaugnayan sa Diyos? Ano yung kaugnayan sa Diyos? Siya ba yung Diyos? Hindi yung Diyos mo. Siya ba yung Panginoon sa buhay mo? Dapat maisip natin yan na sa pamamagitan ng ating commitment sa Kanya, ng allegiance natin sa Kanya, ipinapakita natin na siya ay Diyos at Panginoon ng ating buhay. Tayo na lang. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. At tunay nga, ang sabi ni Tomas,
sa iyong salita na Panginoon ko at Diyos ko. Tunay nga po na dapat kami magkaroon ng puso na katulad nito, mas na maging Diyos ka sa buhay namin. Maging Panginoon ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang masunod at hindi ang aming mga sarili. Hindi ang aming mga kalooban, hindi ang kalooban namin. Sapagkat yun ang nais mo. At sa ganitong bagay, napaparangalan namin ang iyong pangalan. Naitataas namin ang iyong pangalan. Maraming pasalamat sa iyo sa buhay na walang ka na pinagkaloob sa amin. Sa buhay na narinig sa lupa na iniingatan mo. Sinusubaybayan mo ang tanging ng sinasamahan. Sapagkat kung hindi ka namin kasama, hindi namin kaya ang buhay na ito. Maraming pasalamat sa iyo sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.